Sinabi naman ni PNP Chief Ronald De La Rosa bukas ang PNP Custodial Center para kay De Lima kung aarestuhin na siya. Ayon kay De La Rosa, magiging ligtas si De Lima kung sa loob ng Camp Crame siya ikukulong. Kasalukuyan ding nakakulong sa loob ng Camp Crame sina dating Senator Jinggoy Estrada at Bong Revilla na mga sangkot sa pork barrel scam. I am just waiting for instructions from the competent courts kung just in case kailangan na gamitin yung aming Crame Detention Center. I think for me, that's one of the most secured detention centers sa buong Pilipinas. Dahil nasa loob talaga ng Camp Crame. So, I am offering that facility para naman mabigyan siya ng complete protection dahil senador siya. Para naman sa Volunteers Against Crime and Corruption, dapat ay walang special treatment para kay De Lima sakaling makulong ang senadora. We have in the Constitution the equal treatment of everybody. To us, this is the best time now to show to the world, to your countrymen, that even if she is or he is a senator of the land, ito even yung napas kasi. He or she, sinabi mo na. Oo, he or she. Kung sino man yan, huwag siyang bigyan ng special treatment. Let her or she be treated equally among all those being charged of heinous crimes. Matapos magsampa ng kaso ang Department of Justice, maaring maglabas ng arrest warrant ang Muntinlupa Regional Trial Court laban kay Senadora Laila De Lima. Nasa Senado ang aming correspondent na si Cecil Lardiazabal. Cecil, kamusta ang sitwasyon dyan ngayon? Hi Ruth, ang sitwasyon dito ngayon alam mo lahat kami, nag-aantay kami nitong press con nga ni Senator Laila De Lima na mangyayari mamayang alas 11 ng umaga. Pero natanong natin kung ano yung mga legal remedies na pwede nilang gawin. Sa ngayon, ang nasabi lang sa atin ay file siya ng motion to quash doon sa 3 consolidated cases na isinampa sa Muntinlupa RTC. Ayan daw ay alas 10 ng umaga. Yan ang info na naibigay sa amin. At sa ngayon din, dahil meron na nga yung kaso, ay nag-designate ng legal spokesperson si Senator De Lima. Yan ay walang iba kundi si Alex Padilla. Ngayon din, hindi pa namin nakikita dito ang senadora, pero may balita tayo na nakikipag-usap siya ngayon kay Senate President Coco Pimentel. Alamin natin kung ano ang mga detalye ng kanilang pag-uusap. Kung sakaling sa mga oras na ito ay nag-uusap na sila. Pero ang nakita natin, yung mga staff ni De Lima, lahat sila ay nakaitim na may suot na asul na ribbon or blue ribbon sa ngayon, Bruce. Ito daw ang sinisimbolo niyang blue ribbon nila, Cecil. Sabi ng kanyang staff, ito daw ay simbolo ng hope, pag-asa, dahil alam nilang kahit na posibleng maglabas nga ng warrant of arrest, ay hindi pa rin sila natitinag dahil alam nilang merong mga legal remedies na pwede dahil alam nilang na-foresee na nila itong warrant of arrest sa kanya. Kaya ngayon ay lahat ng mga all legal options they're looking into ngayon, yung mga abogado ni Senator Laila De Lima. Bruce. Okay. Cecil, kwentuhan mo lang kami yung posibleng maging scenario if and when mag-issue nga ng warrant of arrest mamaya. Kasi syempre inaasahan natin na may session dyan mamaya sa Senado dahil 1 o'clock yung nakaschedule na raffle. Okay, kung sakali mang maglabas kaagad ng warrant of arrest, ang isang malinaw na sinabi sa atin ng mga senador ay hindi pwedeng arestuhin ang sino mang senador habang nagsisession. Ibig sabihin nasa loob yan ng session hall. Pero kung nasa labas, siguro ibig sabihin ay pwede. Pero habang during session na mangyayari ng alas 3 hanggang siguro alas 6 at habang nasa loob ang senadora ng session hall ay hindi siya pwedeng arestuhin. So hindi rin natin alam o hindi rin sino man walang makapagsasabi kung ngayon nga ba magaganap yon o hindi. Pero katulad nga ng mga naunang panayam na kay Senador Laila De Lima, sinabi niyang handa na siya anumang oras na siya ay arestuhin. Ruth. Okay, maraming salamat Cecil Lardiazabal, nag-uulat. Mamayang hapon po ay inaasahang mairaffle ang kaso ni De Lima sa Muntinlupa Regional Trial Court. Naroon ang ating correspondent na si AC Nichols. AC, anong inaasahan natin dyan? Ruth, ito nga, nakamonitor tayo ngayon dito sa may Hall of Justice ng Muntinlupa para sa possible development dun sa drug cases na sinampa laban kay Senator Laila De Lima. At inaasahan daw na magpa-file nga daw ng omnibus motion or motion to quash yung abogado ni De Lima ngayong umaga.
galing yung information na yan sa mga staff ni Senator De Lima. Pero actually, Ruth, nakausap natin ngayon lang yung kanyang abogado na si Alex Padilla. At sinabi niya na hindi pa rin naman daw definite na magpa-file daw ngayong umaga ng kung ano mang legal remedy yung ipa-file nila dahil hihintayin daw muna nila na ma-raffle ang cases dahil alauna pa mamayang hapon nakaschedule yung raffle ng mga kaso dito sa RTC. At kinumpirma na rin ng Office of the Clerk of Court dito na nakaset for raffle yung 3 cases laban kay De Lima. Ngayon, Ruth, naka-leave yung executive judge ng RTC kaya ang vice executive judge ang magpe-preside sa raffle ng mga kaso mamaya. Medyo stricto nga sila sa security dito. Napansin na natin na hindi allowed yung mga camera sa loob ng Hall of Justice. Nakita na rin natin kasi actually ako naman nakapasok ako kaya may mga nakausap na rin ako dun sa Office of Clerk of Court. Naitanong na rin natin kung saan gaganapin yung raffle. Maliit lang din kasi yung courtroom na ginagamit for raffle. So titignan pa natin mamaya kung paano yung setup considering na meron din daw mga pupunta dito nga na mag-observe dun sa mismong raffle gaya ng VACC. Ruth? AC, pagka-raffle, pag na-determine na kung saang korte mapupunta, no, gaano kabilis natin maaasahan yung posibleng pag-i-issue ng warrant of arrest? Alam mo, Ruth, wala din makapagsasabi niyan kasi sa totoo lang face-to-face basis, no, depende sa judge. Minsan tumatagal ng ilang araw, minsan tumatagal ng linggo, minsan naman mabilis. Bigay ko lang na example sa iyo yung sa kaso dati ni Pemberton, kung naaalala mo, yung sa Olongapo Regional Trial Court. The day after final ng prosecutor's office yung kaso sa kanya, meron na kaagad arrest warrant yung RTC branch na nag-handle ng kaso. So, depende talaga din, Ruth, yan dun sa judge na mag-handle ng kaso. Ngayon, sabi naman sa atin, yung cases will most likely be raffled off sa 3 particular branches. Yan ay branches 204, 205, 206. Ito daw yung mga tinatawag na regular court dahil apparently yung mga ibang branches dito sa Muntinlupa RTC ay tinatawag na nilang special courts or mga nag-handle ng mga special cases gaya ng mga family court cases. So, yan ang information na nakuha natin. Okay, maraming salamat, AC Nichols. Para kay De Lima, political persecution ang mga kaso laban sa kanya. Aniya, ito'y dahil sa kanyang hayagang pagkontra sa pulisiya ng administrasyon sa pagpapatupad ng drug war. Naghahanda na rin ang kampo ng senadora sa paghain ng kaukulang motion oras na mai-raffle ang kanyang mga kaso. Pero giit ni De Lima, handa siya sa anumang kahinatnan ng kanyang kaso. Hindi po ako tatakas, hindi po ako magtatago, hindi po ako pupunta ng ospital. Hindi po ako magwi-wheelchair, magne-neck brace. Wala po akong gagawin ng mga ganong estilo. Sa puntong ito, kausapin po natin si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Magandang umaga po, Secretary Aguirre. Good morning. Si Ruth Cabal po ito. Yes, sir. Yes, sir. Kamusta po, sir? Ano pong inaasahan natin na senaryo for today kasi ang ine-expect na marami, baka daw maglabas na talaga ng warrant of arrest at tuluyan na nga pong maipakulong itong si Senator De Lima? Inaasahan na meron mag-raffle daw yung kaso ni against Secretary De Lima at about 1 o'clock. So pagkatapos ng raffle niyan, pag-aaralan yan, kung sino man ang mga judges na to whom they will be raffled, pag-aaralan yan, at kung mayroong probable cause at kung ma-determine nila na mayroong probable cause, then mag-i-issue ng warrant of arrest. So that's anytime between today and I think based on the rules of criminal procedure, within 10 days po sa pag-file ng kaso. Tama po ba, Secretary? Actually, wala po kahit yung not within 10 days. Pagpasat na pag-aralan ng ating kagalang-galang na hukom, mayroong probable cause, mag-i-issue po ng warrant of arrest yan. Secretary, si Senator De Lima was saying she could be the first political prisoner daw under the Duterte administration. Ano pong reaction niyo dyan? How could she be a political prisoner? Ito namang kasong ito is not in connection with any political issue. Walang political consideration dito. Ito is simple drug trading. Pinagaganda niya kasi ang kanyang kalagayan.
Samantalang kitang-kita man na natin kung paano naging kumalat ang droga sa loob ng Bilibid. At meron pang mga video dyan na bumibisita siya doon. At meron pang isang video na kumakanta siya sa isang concert na ginawa ng mga drug lords sa loob ng Bilibid. So, alam natin. At yan ay kitang-kita nung kung nakinig kayo noong magkaroon ng hearing sa House of Representatives na talagang naging talamak ang droga, ang trading ng droga nung kapanahonan niya. Nung the last 5 years, 6 years ng Aquino administration, yan ay naging talamak ang droga. At siya noon ang Secretary of Justice. At alam natin na nagkaroon diyan ng mga testimony na kung paano nag-trading din ng droga, kung paano kumukuha siya ng pera para mag-finance ng kanyang kandidatura sa senator. Kaya po wag niyang pagandahin ng kanyang katayuan sapagkat ito isang ordinaryong kaso lamang ng drug trading. Kasi po, Secretary, ang sinasabi ni Senator De Lima, tila daw po yung mga kaso laban sa kanya ay parang buwelta dahil dun sa pagkontra niya sa anti-drug campaign ng Duterte administration at yung dating napaimbestigahan daw po nung mayor pa po si Pangulong Duterte sa Davao City ng Commission on Human Rights. Yung po'y napakatagal na eh. Actually, ako pang abogado ni Mayor Duterte noong 2008, 2009 na yun. Wala po siyang napatunayan doon. So, paano ang ating Pangulong parang buwelta sa kanya? Napakadala yung binauna sa limot yun sapagkat wala naman siyang napruebahan against Mayor and President Duterte. Siya po noon ay chairman ng Commission on Human Rights noong mga 2009 na yun. Tapos siyang appoint siya noong 2010 na Secretary of Justice. Pero nandun yung mga nasa kanyang lahat ng kapangyarihan, nasa kanyang WPP, nasa kanyang pangangalaga itong si Matubato. Pero wala siya kahit katiting na na-file laban kay Pangulong Duterte. As a matter of fact, wala siya kahit katiting na ebidensya. Kaya hindi man lang siya nag-file eh. Samantalang si Matubato ay nandun sa kanyang pangangalaga. Ngayon, paano nangyari na si Matubato ay nabuhay nung siya'y maging senador na at nung hindi na siya Secretary of Justice? Bakit inintay pa niya na siya'y maging isang mawala na sa Secretary of Justice at nasa ilalim niya ang pangangalaga ang Witness Protection Program na si Matubato? Bakit inintay pa niya yun? Bakit wala siyang na-file? At tapos nilabas niya dito sa Senado at kita naman po ninyo ang nangyari sa Senado, yung kanyang testigong si Matubato laban kay Pangulong Duterte talagang hindi na pinayagang magtestigo kasi katakot-takot ang ginawang pagsisinungaling. Okay, Secretary, isa na lang po, pakilinaw na lang po, ito po bang mga kaso na sinampalaban kay Senator De Lima ay bailable or non-bailable? Non-bailable po yan, ayon sa ating Comprehensive Dangerous Drugs Act. Okay, marami pong salamat, DOJ Secretary Vitaliano Aguirre. Kinundina naman ng Liberal Party ang mga kaso laban kay De Lima sa isang pahayag na nawagan si Liberal Party Senator Kiko Pangilinan, Franklin Drilon at Bam Aquino na maging impartial o patas sa pagbibigay ng hustisya. Anilauna nang nahusgahan ng Pangulo si De Lima bago pa man maihain ang mga kaso sa kanya. Nanindigan din si Pangilinan na tanging ang Sandigan Bayan lamang ang may kapangyarihan na dinggin ang kaso ni De Lima. That they are shortcutting, if you may say, the court processes, undermining, in fact, the court processes by filing this questionable set of cases before an RTC in Muntinlupa. Obviously, the attempt here or the effort here is to get warrants out immediately and have her arrested, even if the venue and the jurisdiction is highly legally questionable.